Ang siling ko gani kagina ang aton nga topiko amo ang believe that God has a great future for you. You may be like the old prophet Simeon in the Bible. One day, God told him, "Before you die, you'll see the Messiah." So Simeon stayed in the temple, praying for the fulfillment of God's promise. He prayed and fasted and waited for the Messiah for many years. After 20 long years, Simeon was an old man. He must have wondered, did I hear right from God? Perhaps I made a mistake. Perhaps it was just my imagination. But Simeon kept believing, faith. He kept doing what was right, action. He kept praying in the temple. And one day, he saw a couple from Galilee enter the temple. Joseph and Mary walking in, carrying their baby in their arms. I don't know if he saw a giant red neon light arrow in the sky with big bold letters announcing, "This is the guy." I imagine Simeon running to Mary and lifting the baby, he says, "I can die now, for I have seen the salvation of Israel." Imagine if Simeon gave up. What if before the day Jesus came, he packed his bags and said, "I've waited too long, 20 years. This is silly. I'm going to Hong Kong now and do some shopping." He would have missed the Messiah. You may be like Simeon. You may be saying, "I've been in debt for such a long time. Nothing's gonna change. I've been stuck in my crummy job forever. I've had no promotion for 15 years now. I guess I'll die in this job. I've been single for such a long time now. I don't think I'll ever get married. My child has been rebelling for 12 years now. I don't think he'll ever change. And last, Bo, my husband won't change anymore. He's been away from God for 12 years now." Friend, don't believe these lies. Believe that God has a great future in store for you. Believe that your future is brighter than your past. Keep doing what's right. Keep acting on your faith. Amen. Subong nga gabi, pamatian bala naton ang aton nga birthday celebrant sa sinigay gabi nga magapasalamat gid sa ginhimo sa iya ni Jesus. Let's welcome our very own Sister Mariket Reyes. Mayong gabi sa tanan, labi na gid sa televiewers, kay ang tanan niya nagabantay sa aton nga sound of worship. Balaan ko nga madamo nga fans ang aton nga sound of worship, kay nakita ko nga madamo ang naga-like sa Facebook. Kag nakita ko gid niya paagi sa sini nga ministriya sa aton mga pamatan-on sa aton nga music ministry, ini magadalasang healing labi na gid sa aton nga mga ginabudlayan, sa aton nga may mga balatian. Kagkabay sa sining gabi makahatag naman kita sa isa kadako nga himaya sa aton nga buhi nga Dios. Kag sa tanan nga ari diri mayong gabi sa inyo, kag thank you gid sa tanan nga pamatan-on, sa tanan nga members ang aton nga sound of worship nga diri ka mo naghel sa amon nga simple nga panimalay, nga ari ka mo sa amon nga gamay nga panimalay, sa amon nga nalabot lang namon nga panimalay, kabay nga sa inyo nga pag sulod diri sa amon panimalay, mabatyagan man ninyo ang presensya sang Ginoo, kay ginahalad man namon ining panimalay namon sa buhi nga Dios. Dako gid ang akon nga pagpasalamat sa aton Ginoo nga nakalabot ako sa ika 62 years ko na subong nga gin-bless gid ako sang Ginoo. Labi na gid nga gin-bless niya ako, kay nagpakilala siya sa akon way back 40 years ang ako ni edad. So meaning 22 years ko na nga gina-enjoy ang presence sang Ginoo paagi sang komunidad sang Dios Gugma. Nagapasalamat gid ako sa Ginoo nga ginpadala niya man si Brother Edwin, ang head servant sang ADG
nga siya ang nagdala sa akon sa maayong balita nga ang aton nga Ginoo mapinalanggaon may gugmaon. Labi sa nga tanan merciful gid matuod gid ya. Merciful gid ang aton Ginoo kag wain niya gid ginatulo kung ano ako ka makasasala, kung ano ako ka maldita, kung ano ako kaulo, kung ano ako ka kadungol. Kundi gintulok niya gid ang desire sa ako niya tagipusoon niya mangin upod ko siya kag way na gid ako sing handom sa ako niya kabuhi at least on my 62 years fulfilled ako nga may panimalay ako may banang nabatyagan ko ang iya nga paghigugma ang iya nga pag support sa akon in good times and in bad times. Ang akon niya mga kabataan, ang akon niya mga umagad, kag ang akon duha nga apo si Wednesday kag si Aba kag ang tanan ko nga bugos nga panimalay. Kag labisa nga tanan ang panimalay ko sa komunidad sang Dios Gugma. Hindi kami related by blood, pero ang relasyon ko sa espiritu sa komunidad labi na gid sa ini sa mga kabataan nagdamo akon bata 5 akon bata sobra shin ang nagananay sa akon kag hindi lang nanay nga by mouth kundi na feel ko gid nga ang pagtawag nila sa akon nga nanay by heart kag dako ina ang pagpasalamat ko sa Ginoo kay nga aman sang una budlayan gidya kami kay kami lang diri sa Iloilo kung ano ang ginabatyag mo namon manawag pa sa Aklan and it takes 4 hours nga matabangan kami diri subong nga nakilala namon ang Ginoo pagi sa sining community nagdako ang amon nga panimalay expanded ang amon nga panimalay may panimalay sa kalaparan bisan diin ka lang makadto batyagan mo gid ang presensya sang Ginoo sa tagsa ka tumuluo sa tagsa ka membro sang komunidad sang Dios Gugma kag amo na gid ang hindi ko baylo nga manggad nga ako niya na angkon financially hindi kami manggaranon pero sa love sa pagigugma sa akon mga kauturan diri sa komunidad sobra pa sa manggad sobra pa nga treasure nga i-treasure ko gid sa bug-os ko nga kabuhi ngani sa tanan nga ari diri salamat gid sa inyo gin-bless gid ninyo ako gin-bless gid ninyo ang amon nga panimalay salamat gid bawat tanan gid diri mga bata ko gini tanan mo akon mga bata sa kasal bata sa bunyag tanan gid diri batyagan ko gid nga panimalay ko gid salamat gid sa inyo ha kabay ang Ginoo maga-bless gid sa inyo kabay nga magapadayon ang aton nga ministriya kabay i-bless gid ini sang Ginoo nga magapadayon ang aton nga komunidad kay ang aton nga kanta the desire of my heart is to praise and love you Lord amo lang na siya ang akon nga ginabatyag sa akon tagipusoon nga siling nakon ba kung mapatay ako kung magbalik na ako kay Lord amo gina ang ibutang sang pamatanon sa akon nga higdaan nga ang ako lang nga desire sa akon kabuhi is to praise and love my Lord amo na lang ang akon nga handom hindi ko na mga handom nga waay nalabot pero ang handom ko sa tagipusoon nga mangin upod ang Ginoo nalabot ko na so salamat gid sa inyo mga anak ko sa espiritu kabay nga hugpungon kita gapon sang Dios mangin isa kita agod kon magbalik na kita sa iya mangin isa man gapon kita dito sa iya nga ginharian kabay nga ining aton nga sound of worship madamo nga kalag ang mahilway madamo nga
kauturan ta ang ayohon tungod sa ini nga pagpangamuyo. Isa ka pagkanta, isa ka paghalad, hindi lang nga sa baba nga ginapagawa kundi halin sa tagipusoon upod ang pangamuyo sa tagsa-tagsa nga nagakanta. Maangkon man ninyo ang kilwayan. Kabay nga saktagon naton ang ining ministriya, hindi lamang financially updan gid naton sila sa pagpangamuyo naton sa adlaw-adlaw nila nga pagpanglakaton man para si Maya sang Ginoo. Kinahanglan man nila ang aton nga support, hindi lang sa financial matters kundi kinahanglan gid nila ang aton pangamuyo agud ang anointing, hindi lang hasta sa kamera mangkalabot sa tanan nga makabati sa sini nga musika, music by heart. Kagkabay magapadayon kita, himayaon naton ang aton buhi nga Dios sa aton nga tagipusoon. Salamat kit Ginoong Hesus sa 62 years nga ginbless mo gid ako. Ang ako niya panimalay kag ang amo niya komunidad. Ginoo, ginabalik ko kit ang tanan nga dungog kag himaya sa imo. Upde ang amon community, Ginoo. Upde si Brother Edwin, upde ang tanan nga leaders, kag upde ang sound of worship. Upde ang music ministry, Ginoo, sang komunidad. Kabay mahimaya kanamon minuto-minuto sa amon nga kabuhi. Upod ang pagkigugma sa mahal na Iloy Virgin Maria, Lord, para gininitanan sa imo. In Jesus' name, Amen. Thank you sa mga kabataan ko. Kag labi sa nga tanan, thank you man sa bana ko, kag sa mga anak ko, kag sa apo. Kag sa tanan-tanan niya ari diri, sister din niya aga pa ni diri. Salamat gid. Once again, good evening sa amon mga televiewers. Salamat gid sa panimalay nga nagbaton sa amon.
Kabay mga utod dira sa inyo subong sa inyo tagsa ka television. Kabay ang Dios magatandog sa inyo. Subong kanami sang aton topiko regarding sa aton future. Paano bala naton ini maangkon ang aton handom sa kabuhi? Maangkon gid lang naton ang aton handom sa kabuhi kung nasandig ang aton paglaom kay Kristo. That is why may ambahan niya, in Christ alone I place my trust. Ang aton trust amo si Kristo. Agud maang malabot nato inang handom naton sa kabuhi, inang future naton. Gani sa ginbasa sang aton utod tama gid ka klaro nga hindi nasandig sa ang aton kabuhi sa manggad sang kalibutan. Kay ang manggad sa kalibutan madula ini kun ang aton kalag magbulag sa aton lawas. Gani ang pinaka dako naton nga future inang eternal life. Ikaduwa lang ini ang kalibutan. Kung may manggad kita subong, ang manggad naton gamiton naton para gid lamang sa kaymayaan sang Ginoong Dios. Agud masiling bala naton kay ang kabuhi naton diri sa kalibutan may mga pagtilaw. Gani kung may pagtilaw sa aton kabuhi, kinanan mangin mabakod kita. Kung isa bala ka halimbawa, no? Kung sa isa ka nanay, kung labandera ikaw, hindi bala kung may mansa nga aton bayo, kung puti, ginabutangan mo pag ginasang zone rocks para magputi siya. Tapos, ibulad mo siya, no? Kisa ganyan, ginapuga pa na siya. Tapos ibulad mo siya. Tapos bulad, pagmala, plansahon mo siya. So ang halimbawa, asang kabuhi natin, amoy na mga utod. Kung may mga pagtilaw, kung wala ininasandig ka Kristo. Pero kung nasandig nga aton kabuhi ka Kristo, then ang aton future, malabot gid naton. No? Ang aton handom, nga pilakad lang mangin maayong aton pangabuhi. Kung si Kristo nangin Christ-centered ang aton pangunaw na kagang tigipuson kay Kristo. Gani, utod, subong ginasiling ko sa imo, ang imo handom sa kabuhi malabot mo kung si Kristo ang imo sandigan.